Ayon sa mga propesiya ng mga propeta at sa Biblia, saan nagmumula ang kaligtasan? Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang kaligtasan sa Zion. Lumipat tayo sa Isaiah chapter 52 verse 7 para kumpirmahin ito. Chapter 52 verse 7. Napakaganda sa mga bundok ang mga paanyong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion. Sino ang naghahari? Ang iyong Diyos ay naghahari. Verse 8. Pakinggan mo. Inilakas ng mga bantay ang kanilang tinig, na magkakasamang nagsisiyawit sa kagalakan, sapagkat makikita ng ano? Sarili nilang mga mata ang pagbalik ng Panginoon sa Zion. Saan ang lugar na pinili ng Diyos kung saan makikita natin ang Diyos, gamit ang sarili nating mga mata? Mga kapatid, ito ay Zion. Kaya hindi tayo kailanman makakaasa para sa kaligtasan, o magsasalita tungkol sa pagpapala na buhay na walang hanggan sa labas ng Zion. Verse 9. Magalak kayong bigla, kayo'y umawit na magkakasama, kayong mga sirang dako ng Jerusalem, sapagkat inaliw ng Panginoon ang kanyang bayan, kanyang tinubos ang Jerusalem. Hinubara ng Panginoon ang kanyang banal na bisig sa mga mata ng lahat na bansa, at makikita ng lahat ng dulo ng lupa ang pagliligtas ng ating Diyos. Mga kapatid, tayo ay pinili bilang mga anak ng Diyos sa kanyang piniling lugar. Kung gayon, ano ang magiging hinaharap natin? Isinulat ni Apostol Pedro ang tungkol sa atin gaya ng sumusunod. Lumipat tayo sa aklat ng 1 Peter chapter 2. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9, nasusulat, ngunit kayo'y, ano? Isang lahing pinili. Paano tayo magiging mga lahing pinili? Ano ang ginawa natin para makamit ang titulong iyon? Dahil nananahan tayo sa lugar na pinili ng Diyos, tayo ay tinatawag na lahing pinili. Ngunit kayo'y isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kanyang kagila-gilalas na liwanag. Tingnan natin ang verse 10. Noon ay hindi kayo bayan, ngunit ngayo'y bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayo'y tumanggap kayo ng habag. Paano maging posible ang lahat ng ito? Tayo ay naging mga anak ng Zion na nananahan sa Zion, ang lugar na pinili ng Diyos. Dahil tayo ay naging bayan ng Zion, pinagpala tayo ng Diyos gamit ang mga salitang ito. Pag hindi tayo nananahan sa lugar na pinili ng Diyos, hindi tayo makakatanggap ng habag ng Diyos, at hindi rin tayo kanyang bayan. Hindi ba ito totoo? Dahil nananahan tayo sa lugar na pinili ng Diyos, tayo ay tinatawag na piniling bayan. Higit pa rito, makakamit natin ang titulo ng maharlikang pagkapari.